Maski man si Kristaps Porzingis na baguhan lang sa Golden State Warriors ay hindi na nagandahan sa inasal nitong si Brandon Podziemski. Actually, okay naman yung kanyang ginawa pero eto kasi yung kanyang kamalian. Nag-screen si Kristaps Porzingis sa kanya at walang nag-switch kay Kristaps kaya sana ipinasa niya ang bola kay Porzingis sapagkat ito'y nakapasok ng 3 earlier sa laban. Pwede naman niyang itira yon kaso nga lang mayroon siyang bantay. Si Porzingis wala. So dapat ang wise decision doon ay ipasa niya ang bola kay Porzingis. At kaya heto na nga, kinausap siya kaagad ni Kristaps Porzingis patungkol sa kanyang decision making. Sa mga nagdang laban ay marami ng mga kinasangkutang issue itong si Brandon Podziemski. Pero wala pa rin naman pong epekto ito kay Coach Steve Kerr sapagkat palagi itong inilalagay sa magandang posisyon sa kanilang kupunan na kahit na nga kasalanan niya ay iba ang pinapagalitan ni Coach Steve Kerr. Ngayon naman itong si Kristaps Porzingis na baguhan lang sa Golden State Warriors pero mayroong nakitang issue na kagad kay Podziemski. Well, natalo nga ho ang Golden State Warriors sa kanilang laban kontra Pistons mga idol. Ngayon ang Warriors ay 2-9 sa kanilang last 11 games. Sa Draymond Green, 0 points, 5 rebounds, 6 assists sa loob ng 22 minutes. Sa ibang balita naman mga idol, pagkatapos ng bagong kasunduan ng WNBA at ng mga asosasyon ng mga players nito, eto, tinaasa na ang papremyo sa 3-point winner para sa All-Star mga idol. Ang nagdaang premyo kasi ay nasa $2,575. Ngayon biglang tumaas sa $20,000. Sa iba maliit yan pero sa kanila sobrang laki na yan. Yung sa NBA nga mismo ang premyo ng 3-point contest winner ay nasa $60,000. Kaya yung 20,000 na yan ay napakalaking halaga at mahal na yan para sa kanilang mga idol. Medyo umi-improve na nga sa ngayon ang WNBA. Samantala mga idol, nagpahayag ng kasiyahan ang Minnesota kung sila may mapupunta sa Eastern Conference. Ayon mismo kay Shams ng ESPN, marami rin siyang naririnig na mukhang doon na nga papunta itong Minnesota. Ngayon, ito ho'y magbe-benefit para sa kanila. Itong Minnesota malakas na team to pero yung sa kanilang conference, sa Western Conference ay medyo mabigat ang kanilang mga nakakalaban. Masyado kasing mga malalakas yung mga team sa kanilang kagrupo. Ngayon kung sila'y mapupunta doon sa Eastern Conference, isang malaking advantage ito para sa kanila dahil kahit na marami rin namang mga malalakas doon pero batay lamang sa kanilang kakayahan, siguradong kanilang ma-outplayed ang majority ng team doon. Siyempre magsisilbi pa rin pagsubok sa kanila ang Minnesota, Milwaukee Bucks at yung Boston Celtics. Ayon pa nga sa mga NBA insider, posibleng makapasok kaagad sa finals itong Minnesota kung sakaling sila'y mapupunta na sa kabilang grupo. Para sa mga NBA Fast Break balita, tumutok lang palagi and as always, thank you for watching.